Naramdaman ko ang hapdi, ang init ng palad ni Mark sa aking pisngi. Ang tunog ng sampal ay parang kulog na sumabog sa gitna ng katahimikan ng sala. Pero mas matindi pa sa sakit ng pisikal na suntok ang kirot sa aking puso nang makita ko ang kanyang mga matang dating puno ng pagmamahal at pag-aaruga, ngayon ay tila nagliliyab sa galit na hindi ko maintindihan. Nang marinig niya ang bulong ng kanyang ina, si Aling Nena, na nakaupo sa tabi niya, nagdilim ang kanyang paningin. May kung anong demonyo ang kumontrol sa kanya. Anak, ano pa ba ang hinihintay mo? Mahinang bulong ni Aling Nena, sapat para marinig ko, sapat para muling painitin ang ulo ni Mark. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa niya? At bago pa man niya maidagdag ang anumang salita, o bago pa man tuluyang makangisi si Aling Nena, bumagsak mula sa aking balikat ang aking bag sa sobrang lakas ng pagbagsak, kumalat sa marmol na sahig ang lahat ng laman nito. Isang serye ng makakapal na dokumento, may pirma ko, may pirma ni Mark, at sa gitna, may isang maliit na recording device na umiilaw pa. Ang biglang lagapak ng mga papel ay nagpatahimik sa kanila pareho. Ang ingay ng kanilang galit ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Doon, sa sahig, nakalatag ang katotohanan. Ang katotohanang magbubunyag sa lahat ng kasinungalingan. Ako si Maria. Ang pangalan ko, Maria, ay madalas kong marinig sa papuri, ang gandang dalaga ni Maria, ang Maria na yan, bukod sa ganda, matalino pa. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera, bilang marketing executive sa isang malaking korporasyon, at madalas na mapuri sa aking itsura at talino, inakala kong hawak ko na ang lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Hindi lang ako basta mukha, may pinag-aralan ako, may pangarap at may kakayahang abutin ang mga ito. Pinaghirapan ko ang bawat markang nakukuha ko sa kolehiyo, bawat overtime sa opisina, at bawat promotion na naabot ko. Bago pa man ako mag-30, narating ko na ang posisyon na pinangarap ko, at kasabay nito, isang komportableng buhay. Pero higit sa lahat ng tagumpay sa propesyon, nakita ko ang aking sarili na biniyayaan ng isang pambihirang pagmamahal. Si Mark. Ang asawa ko. Siya ang aking key perfect match, ang aking soulmate. Naalala ko pa noong una kaming magkakilala sa isang corporate event, maraming gwapong lalaki sa silid na iyon, pero si Mark ang bumihag sa aking atensyon. Hindi dahil sa kanyang hitsura lamang, kundi dahil sa kanyang pagiging marespeto, ang kanyang pagiging maalalahanin, at ang kanyang nakakahawang tawa. Palagi niyang sinasabi na ang aking mga mata ang pinakamagandang nakita niya, at ang aking tawa ang pinakapaborito niyang tunog. Pinaniniwalaan ko ang bawat salita niya. Ang pagmamahal niya ay tila walang katapusan. Ang bahay namin ay maliit, ngunit puno ng pagmamahalan, tawanan, at ang mga pangarap na sabay naming itinatayo. Pinuno namin ito ng mga paborito naming libro, ng mga litrato ng aming mga alagang pusa, at ng mga memorabilia mula sa aming mga paglalakbay. Sa tingin ko, para sa marami, ang buhay ko ay perpekto, isang magandang babae, isang matagumpay na karera, at isang asawang sobrang mahal ako. Ano pa ba ang hihilingin ko? Wala. Buong-buo ang puso ko. Hindi ko inaasahan na ang iperpektong buhay na ito ay unti-unting sisirain, hindi ng isang estranghero, kundi ng isang tao na dapat ay bahagi ng aking pamilya, ang biyenan kong si Aling Nena. Sa simula, akala ko normal lang ang kanyang pagiging maalalahanin o ang kanyang labis na pagmamahal sa kanyang nag-iisang anak na si Mark. Kapag bumibisita siya sa amin, na halos lingguhan, laging may dalang ulam na paborito ni Mark, kahit na alam niyang nagluto na ako ng masarap na hapunan. Niningitian ko lang siya, pilit na pinaniniwalaan na pagmamahal lang iyon ng isang ina. Isang beses, habang magkasama kami sa kusina, sinabi niya kay Mark na mas maganda siguro kung si Maria na lang ang magpahinga sa bahay, habang nakangiti sa akin ng malambing, pero ang kanyang mga mata ay tila may iba pang sinasabi. Nagulat ako. Hindi ko lubos na maintindihan ang pahiwatig. Aling Nena, mahalaga po sa akin ang trabaho ko, magalang kong sagot noon, pilit na pinapanatili ang aking ngiti. Parte po ito ng aking pagkatao at ng mga pangarap ko. Tinitigan niya ako, at may sumilay sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan, isang mabilis na kislap ng hindi pagsang-ayon, o marahil ay pagkadismaya. Pero ngumiti lang siya, ang ngiti niya ay tila isang maskara. Siyempre naman, Maria. Basta masaya ka sa buhay mo. Pero ang mga ganoong insidente ay unti-unting dumami. Kapag nagsasalita ako tungkol sa aking mga tagumpay sa trabaho,
o sa mga bagong project na kinasasabikan ko, laging may pahiwatig si Aling Nena na mas kailangan ni Mark ng asawang nasa bahay. Kapag nagbibihis ako para sa trabaho, mayroon siyang komento tungkol sa sobrang sexy ng damit ko o hindi bagay sa may asawa. Sa una, pinipilit kong isipin na ganoon lang talaga siya. Mahal niya lang siguro ang anak niya, kaya ganun siya ka-protective, o marahil ay sanay lang siya sa tradisyonal na pamumuhay. Pero isang gabi, habang nagdi-dinner kaming tatlo, napansin ko ang isang bagay na nagpakaba sa akin, isang malalim na kaba sa aking dibdib. Nagkukwento ako tungkol sa isang bagong project sa trabaho na sobrang na-excite ako, isang malaking deal na posibleng magpataas ng aking posisyon. Biglang bumulong si Aling Nena kay Mark, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, parang bulong ng ahas. Hindi ko narinig ang eksaktong sinabi niya, pero nakita ko ang pagkunot ng noo ni Mark. Pagkatapos noon, naging tahimik siya. Hindi niya na sinuportahan ang pagka-excite ko. Nagtanong pa siya, sigurado ka ba sa project na iyan, Maria? Hindi ba yan masyadong maraming stress? Baka mapabayaan mo ako. Nagtaka ako. Bakit biglang nag-iba ang tono niya? Bakit ganoon? Pakiramdam ko, may binubulong si Aling Nena sa kanya at hindi maganda iyon. Isang munting pagkagambala sa aming tahimik na buhay, pero sapat na para magtanim ng buto ng pagdududa sa aking isip. Nagsimula akong magtaka, bakit ang isang simpleng bulong ay may ganoong kapangyarihan kay Mark? Ang maliit na pagdududa ay unti-unting lumaki, parang damong ligaw na kumakalat sa hardin, sinisira ang bawat magandang tanim. Ang mga bulong ni Aling Nena ay naging mas madalas, at ang epekto nito kay Mark ay mas kapansin-pansin, mas nakakapinsala. Noon, si Mark ang laging una na susuporta sa aking mga desisyon, ang aking tagahanga. Ngayon, kailangan kong ipaliwanag ng paulit-ulit ang sarili ko, at madalas ay sumasalungat pa siya sa mga bagay na dati ay sinasang-ayunan niya. Naalala ko pa noong isang beses na pinaplano naming mag-travel sa Palawan para sa aming anniversary. Nag-book na ako ng flight at hotel, at kinuha ko na ang bakasyon ko. Sobrang excited kaming dalawa, halos araw-araw namin pinag-uusapan ang mga gagawin namin doon. Pero pagkatapos ng isang linggo, pagkatapos ng isa na namang ibisita ni Aling Nena, sinabi ni Mark, Maria, sa Baguio na lang kaya tayo. Sabi ni nanay, masyadong magastos ang Palawan at marami raw magnanakaw doon. Hindi raw safe. Napaklench ang aking panga. Ang tiyan ko ay tila binibiyak. Mark, matagal na nating pinangarap ang Palawan. Nag-book na ako. At na-research ko na, ligtas doon, sagot ko, pilit pinakalma ang sarili, kahit na nanginginig na ang aking boses. At bakit naman tayo susunod sa payo ni nanay kung tayo ang magpasyal? Bakasyon natin ito, Mark. Tinitigan niya lang ako, ang kanyang mga mata ay parang blanko, parang hindi niya ako kilala. Bakit ba ang hirap mong kausapin ngayon, Maria? Payo lang naman iyon ng nanay ko. Gusto niya lang ang makabubuti para sa atin. Doon ko unang naramdaman ang lamig ng pagbabago sa kanya. Ang mga simpleng bagay na dati ay nagpapasaya sa amin ay naging sanhi ng pagtatalo. Ang bawat desisyon, bawat plano, ay kailangan dumaan sa pahintulot ni Aling Nena. Kapag umuuwi ako galing trabaho, madalas na siyang nasa phone, kausap ang kanyang ina. Kapag nagtatanong ako kung ano ang pinag-uusapan nila, sasabihin lang niya, wala, mga bagay-bagay lang. Mga advice ni nanay. Pero ang kanyang mga mata ay iiwas, hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng aming kwarto, nakita ko ang aking alahas na nakakalat sa mesa. Ang wedding ring ko ay halos hindi na nakasabit sa lalagyan nito. Kinabukasan, nawawala ang isa sa aking paboritong hikaw, na regalo pa ni Mark sa akin noong una naming anibersaryo. Alam kong hindi ako burara sa mga gamit ko, lalo na sa mga alahas na may sentimental value. Nang tanungin ko si Mark, nagkibit balikat lang siya. Baka nalaglag lang. Hindi mo na lang napansin. Ang dami mo kasing gamit. Pero kinabukasan, habang hinahanap ko ang isang mahalagang dokumento sa aking filing cabinet, nakita kong bukas ang drawer. Hindi ko naaalalang binuksan ko iyon. At may mga papel na nakausli. Doon ko napansin na may ilang bank statements na hindi ko na napansin noon ay tila binuksan na at hindi na maayos ang pagkakaayos. Parang may naghalungkat. May kung anong kumirot sa aking puso. Hindi kaya si Aling Nena? Pero bakit?
Ano ang kailangan niya sa aming bank statements? Ano ang kailangan niya sa aming mga gamit? Ang mga ganitong maliliit na insidente ay nagsimulang mag-umpok-umpok, bumubuo ng isang nakakagambalang pattern. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang buong larawan, pero may isang malaking blanko sa gitna ng lahat ng ito na unti-unting nagiging itim. Nagsisimula na akong matakot sa kung ano ang susunod na mangyayari o kung ano ang matutuklasan ko. Ang pakiramdam na parang may nagmamanipula sa likod ng mga eksena ay lalong lumalakas. Ang unti-unting pagdududa ay lumalim at naging isang malaking bangungot. Ang mga bulong ni Aling Nena ay hindi na lang pahiwatig, kundi direktang paninira sa aking pagkatao at sa aming relasyon ni Mark. Naging paborito niyang paksa ang aking pagiging gastadora, kahit na alam kong ako ang mas nakakaintindi sa aming financial planning at ako pa nga ang mas nag-iipon. Isang araw, nag-post si Aling Nena sa Facebook ng isang mahabang rant tungkol sa mga dimodernong asawa na hindi marunong magpahalaga sa pera at mas inuuna ang sarili kaysa sa pamilya, lalo na sa pagpapaganda at pagwawaldas. Kahit walang pangalan, alam kong ako ang pinatatamaan niya. Ang mga pinsan at siya ni Mark ay nag-react sa post, at ang ilan ay nag-comment ng tama ka dyan, Ate Nena, at buti na lang, may nanay na nagmamalasakit sa future ng anak. Napakasakit. Para akong hinampas ng yelo. Ang aking buong pagkatao ay tila sinugatan ng mga salitang iyon. Sinubukan kong kausapin si Mark tungkol dito. Mark, nakita mo ba ang post ng nanay mo? Bakit ganoon? May pinatatamaan ba siya? Bakit ako ang pinapahiya niya sa publiko? Tumingin siya sa akin nang walang anumang emosyon sa kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay parang bato. Baka general lang naman iyon, Maria. Bakit ba laging sa sarili mo ang iniisip mo? Hindi mo ba naiintindihan na nag-aalala lang ang nanay ko para sa atin? Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na bumaon sa aking dibdib. Dati, ipagtatanggol niya ako sa harap ng sinuman. Ngayon, kinakampihan pa niya ang paninira ng kanyang ina. Pakiramdam ko, lalong lumalayo ang asawa ko sa akin, at lalong lumalalim ang impluwensya ng kanyang ina. Nagsimula akong magkaroon ng matinding insomnia. Gabi-gabi, iniisip ko kung ano ang nangyayari. Bakit nag-iba si Mark? Bakit biglang naging ganito ang biyenan ko? Hindi ako makakilos ng maayos sa trabaho. Ang mga dati kong kasamahan, napansin na nagiging matamlay ako, laging lutang, at nawawala ang dating sigla ko. Bumagsak ang aking performance. Ang pinakamatinding pagkakataon ay nangyari isang hapon, habang nagpaplano kami ng aming budget para sa susunod na buwan. Nagulat ako nang makita ko ang biglang pagtaas ng aming mga gastusin sa groceries, kahit na pareho lang naman kami ng kinakain. At mayroon ding mga maliliit na withdrawal na hindi ko matukoy. Mark, bakit ang laki ng bill ng groceries natin? Halos doble, tanong ko, pilit na pinapanatili ang aking kalmado. Biglang nag-iba ang mukha niya. Bakit? Nagtitipid ka ba, Maria? Ang nanay ko nga, nagsabi na baka kulang pa ang budget mo para sa pagkain. Baka kailangan nating magdagdag. Halos matumba ako. Sinimulan na niya akong gaslight-in gamit ang mga salita ng kanyang ina. Pakiramdam ko, unti-unti akong nabubulok mula sa loob. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong alamin ang buong katotohanan. Hindi ko kayang mabuhay sa pagdududa at paninira. Hindi ito ang Maria na kilala ko at hindi ito ang Mark na pinakasalan ko. Alam kong hindi siya ang Mark na ito. May nagkokontrol sa kanya. Doon ako nagsimulang magplano. Ang aking desisyon na alamin ang buong katotohanan ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas, isang apoy na matagal nang natabunan ng takot at pagdududa. Hindi ko na kaya na patuloy na mabuhay sa lahat ng pasakit at pagdududa na idinudulot nila. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong labanan ang sumisira sa aming buhay ni Mark at sa aking pagkatao. Nagsimula akong suriin ang aming joint bank accounts ng mas detalyado, araw-araw. Nag-request ako ng bank statements mula sa nakaraang 6 na buwan. Sa simula, wala akong nakitang kakaiba sa mga malalaking transaksyon. Pero habang mas detalyado ang pagtingin ko, napansin ko ang isang serye ng mga withdrawal na medyo malaki, halos kasabay ng mga pagkakataong nag-uusap sina Mark at Aling Nena ng matagal sa telepono. Ang mga withdrawal na ito ay ginawa sa iba't ibang ATM machines na malayo sa aming bahay at hindi ko maalala na ginawa namin iyon.
Hindi rin naman kami nagpupunta sa mga lugar na iyon. Ang bawat withdrawal ay nagkakahalaga ng ₱15,000 hanggang ₱20,000 at nangyari ito ng halos 2 beses sa isang buwan sa loob ng 6 na buwan. Hindi pa rin sapat ang ebidensya. Kailangan ko ng mas matibay, isang bagay na hindi matatatwa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mark sa sobrang pagod, siguro dahil sa kakaibang inegosyo na ipinapagawa sa kanya ni Aling Nena, dahan-dahan kong kinuha ang kanyang phone. Alam kong mali ito, isang paglabag sa tiwala, pero alam ko ring kailangan kong gawin ito. Ang aking pamilya ang nakataya. Hindi na ako nag-aalinlangan. Binuksan ko ang kanyang call logs at halos bumagsak ako sa kinatatayuan ko nang makita ko ang mga detalye. May mga tawag si Mark sa isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang contacts, pero halos araw-araw siyang kausap nito, at ang tagal ng tawag ay umaabot ng higit sa 1 oras. Sinubukan kong i-trace ang numerong iyon online gamit ang isang API. Lumabas ang pangalan, Nena Santos. Isang pangalan na halos magkapareho ng pangalan ng biyenan ko. Pero bakit hindi siya nakasave sa contacts ni Mark bilang imamat o nanay? Bakit Nena Santos lang? Bakit mayroong 2 numero? Doon ko naisip na may tinatago si Aling Nena. May ginagamit siyang ibang numero para kausapin si Mark, marahil para hindi ko malaman o para hindi niya ako mahalata. Pero ano ang tinatago niya? Anong malaking sikreto ang pinag-uusapan nila sa mga tawag na iyon? Ang huling piraso ng puzzle ay dumating nang hindi inaasahan, parang isang sipa sa aking sikmura. Habang nililinis ko ang aming aparador, na bihira kong gawin dahil si Mark ang madalas mag-ayos ng kanyang mga damit, may nakita akong isang lumang sobre na nakatago sa ilalim ng mga damit ni Mark, sa pinakailalim ng drawer. Walang pangalan sa sobre, pero ang loob nito ay puno ng mga resibo at dokumento. Nang buksan ko, bumulaga sa akin ang isang serye ng mga promissory notes, lahat ay pirmado ni Mark. Nakasaad doon na nangungutang si Mark kay Aling Nena ng malaking halaga ng pera para sa i-investments, na hindi naman nagkakatotoo, mga i-investments, sa isang peking kumpanya na matagal nang nagsara. Ang promissory notes ay umaabot sa halos ₱250,000. Ang mas nakakagulat, nakasulat sa bawat promissory note na kailangan niyang bayaran ang mga ito sa pamamagitan ng ipagkontrol sa mga ari-arian, lalo na sa aming bahay at sa aking share sa aming joint account. Mayroon ding isang dokumento na nagpapahintulot kay Aling Nena na mag-withdraw sa isang parte ng aming joint account na akala ko ay nakasara na. Nanginginig ang aking mga kamay, ang aking puso ay tila bubulusok mula sa aking dibdib. Si Aling Nena, ang kanyang sariling ina, ay pinipilit si Mark na utangan siya, at ginagamit niya ang mga utang na iyon para kontrolin ang buhay ng anak niya at ang pera namin. Ang lahat ng kanyang paninira, ang kanyang pagiging maalalahanin, ang kanyang pagpipilit na ipagkatiwala ni Mark ang lahat sa kanya, lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang masamang plano. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang niya para unti-unti kaming makuha, para maubos ang lahat ng pinaghirapan namin, para maging sunod-sunuran si Mark sa kanya. Kaya pala laging nagbabago ang isip ni Mark, kaya pala siya naging mailap sa pera, kaya pala ganoon siya magalit sa akin sa mga simpleng bagay. Nabiktima siya ng sarili niyang ina. Ang galit na naramdaman ko ay napalitan gawa ng awa kay Mark at matinding puot kay Aling Nena. Ito ang katarungan na kailangan kong ibigay sa kanya. Hindi ko na ito papalagpasin. Ang init ng palad ni Mark sa aking pisngi ay nagdala sa akin pabalik sa kasalukuyan, sa nakakabinging katahimikan ng sala. Ang bibig ni Aling Nena ay nakanganga, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa akin, ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi pa niya lubos na naiintindihan, pero ramdam ko ang takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Ano bang ginawa mo, Maria? Galit na bulong ni Mark, ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo ako pinapahiya sa nanay ko? Ano ba iyang mga kalat na iyan? Nangingilid ang luha sa aking mga mata, pero hindi ko hinayaan na bumagsak ang kahit isa man lang. Alam kong hindi ito ang oras para maging mahina. Kailangan kong maging matibay. Kailangan kong ipaglaban ang aking sarili. Pahiya, sambit ko, ang boses ko ay halos hindi marinig sa una, ngunit unti-unti itong lumakas, puno ng panunumbat at pagdududa. Sino sa atin ang talagang napapahiya rito, Mark? Ako. O ikaw, na pinaniwalaan ang lahat ng kasinungalingan ng nanay mo?
Bago pa man siya makasagot, nakita kong lumagapak mula sa aking bag ang isang makapal na sobre. Ang lahat ng pagod, pighati at galit na naramdaman ko sa nakaraang buwan ay nagpuno sa akin. Ito ang aking pagkakataon. Ang pagkakataon para sa hustisya. Ano yan? Sabay na tanong ni Mark at Aling Nena, parehong nakatingin sa sobre na nakalatag sa sahig, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagtataka. Iyan, Mark, sabi ko, ang aking tinig ay matatag, puno ng kapangyarihan. Ang katotohanan. Ang lahat ng katotohanan na pilit nilang tinago sa'yo. Dahan-dahan kong kinuha ang mga dokumento. Una, ang kopya ng mga bank statements na nagpapakita ng mga sunod-sunod na withdrawal na ginawa sa mga GIE na malayo sa amin, sa mga petsa na laging kasabay ng matagal na pag-uusap nila sa telepono. Ito ang mga perang nawawala sa joint account natin, Mark. Mga perang ginawa mo nang hindi mo alam na ginagamit lang pala ng nanay mo para sa sarili niyang kapakanan, para sa mga peking investments niya. Lumipat ang tingin ni Mark sa kanyang ina, na ngayon ay namumutla, ang kanyang bibig ay nakanganga. Mama! Anong sinasabi niya? Bakit may mga ganito? Sumunod kong inilabas ang mga orihinal na promissory notes na may pirma ni Mark. Ito naman, Mark, ang mga utang na pinapirma sa'yo ng nanay mo. Ang mga utang na ginagamit niya para kontrolin ka, para unti-unti nating mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. May dokumento pa nga rito na nagpapahintulot sa kanya na mag-withdraw sa account natin, na akala mo ay sarado na. Nilahad ko ang mga dokumento para makita niya ang kanyang pirma, na napakalinaw. Kinuha niya ang mga papel, at sa bawat pagbasa niya, mas lalong nag-iiba ang kulay ng kanyang mukha. Mula sa galit, naging pagkabigla at ngayon ay matinding pagsisisi. Si Aling Nena, sa wakas ay nakabangon mula sa kanyang pagkabigla, ay nagsimulang sumigaw, ang kanyang boses ay tila naghuramentado. Hindi. Hindi totoo yan. Maria. Ikaw ang masamang asawa. Ninanakawan mo ang anak ko. Gawa-gawa mo lang yan para sirain ako. Nagnanakaw, ngumisi ako, ang aking ngiti ay puno ng piyumpuot. Sino sa atin ang nagnanakaw, Aling Nena? Ikaw na pinagsamantalahan ang kahinaan ng sarili mong anak. Ikaw na inuubos ang pera namin para sa sarili mong kapakanan, habang ako ang pinapalabas mong masama. Ikaw na nagkukunwari sa aming lahat para lang makuha ang gusto mo. Ang huling bagay na inilabas ko ay ang maliit na voice recorder. Sa oras na ito, direkta akong tumingin kay Mark, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Pinihit ko ang play button. At mula doon, umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Nena, malinaw na malinaw, walang halong pag-aalinlangan, anak. Kailangan mong kontrolin ang asawa mo. Malaki ang sweldo niya, pero gastadora. Kailangan nating kunin ang pera bago niya maubos. Ako na ang bahala magplano, basta sunod ka lang sa akin. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya, dahil baka magalit siya. Kailangan maging maingat tayo para hindi siya maghinala. Ang boses ni Aling Nena ay nagpatuloy, detalyado ang kanyang plano kung paano niya kami pipigain, kung paano niya kami sisirain sa mga mata ng mga kamag-anak, at kung paano niya unti-unting kukunin ang lahat. Bawat salita ay parang suntok sa mukha ni Mark. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, halo sa galit, halo sa matinding pagsisisi. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang panga, ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ang dating malakas na boses ni Aling Nena ay ngayon ay nauwi sa isang mahinang iyak, umiiyak na parang bata, pero walang halong pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Maria. Huwag kang maniniwala sa kanya, anak. Pero huli na. Ang ebidensya ay nasa harap na nila. Ang katahimikan ay bumalot muli sa sala, ngunit ngayon, ito ay puno ng bigat ng katotohanan. Ang sampal ni Mark ay naging walang kabuluhan. Ang mga bulong ni Aling Nena ay tuluyan ng nabasag. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nagkalat sa sahig, kasama ng mga papel. Ang sumunod na mga araw ay parang isang malabong panaginip, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito bangungot. Si Mark, puno ng matinding pagsisisi, ay lumuhod sa aking harapan sa ilang pagkakataon. Humingi siya ng tawad, hindi lang minsan kundi paulit-ulit. Umiyak siya. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ang pagsisisi na nakita niya ang katotohanan, at ang kanyang pagkabigla sa kakayahan ng kanyang ina na gawin iyon. Maria, patawarin mo ako, pakiusap niya, ang kanyang tinig ay basag. Naging bulag ako.
Pinaniwalaan ko ang lahat ng sinabi niya. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong totoo ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit ang tiwala na minsan naming binuo ay nadurog, gumuho na. Hindi ko kayang ayusin ang lahat ng sakit at pagtataksil na naramdaman ko. Hindi ko kayang mabuhay sa pagdududa kung kailan siya muling magiging sunod-sunuran sa kanyang ina. Pinili ko ang aking sarili. Pinili ko ang kapayapaan ng aking kalooban. Hindi ito madali, napakasakit. Ang paghihiwalay ay isang malaking desisyon at alam kong haharap ako sa maraming pagsubok at paghusga. Maraming nagtatanong, bakit? Ang ganda-ganda mo, Maria. Ang swerte mo na nga kay Mark. Pero alam kong ito ang tamang desisyon para sa akin. Hindi ko kayang patuloy na mabuhay sa isang relasyon na binuo sa pagmamanipula at kasinungalingan kahit pagaling sa kanyang sariling ina. Si Aling Nena, ang kanyang reputasyon ay tuluyang nawasak. Lumayo ang mga kamag-anak ni Mark dahil narinig din nila ang mga balita at nakita ang mga ebidensya na inilabas ko sa araw ng paghaharap. Ang kanyang pinaghihirapan na imahe bilang mapagmahal na ina ay naging mapagsamantalang ina, isang taong handang sirain ang buhay ng sarili niyang anak para sa pera. Hindi na niya kami kinakausap at ni Mark ay nililimitahan na ang komunikasyon sa kanya. Ang buhay ko ngayon ay mas tahimik. Mas may kontrol ako. Ang sakit ay nagbigay daan sa kapayapaan at paglago. Ang aking karera ay patuloy na umunlad at mas naging matibay ako bilang isang tao. Natuto akong mas maging mapagmatsyag at mas pahalagahan ang aking sarili. Ang pagmamahal sa sarili ang pinakamahalaga. Ang insidente ay isang masakit na paalala na hindi lahat ng mukha ay tapat at minsan, ang pinakamalaking pagtataksil ay galing sa mga taong inaasahan mong magpoprotekta sa iyo. Pero sa huli, ang katotohanan ang nananaig. At ang hustisya ay matamis, lalo na kung ang pagbagsak ng kalaban ay dahil sa sarili nilang mga gawa. Malaya na ako. Buo ang aking kalooban. Walang sinampal. Walang sinaktan. Ang katotohanan lang ang nanalo. At sa wakas, nahanap ko ang tunay na kapayapaan.